Umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga taong walarian ng Diyos. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo'y asin ng sangkatauhan. Subalit kung mawala ng alat ang asin, paanong mapapaalat uli iyon? Wala na yung kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng daigdig. Hindi ba itatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol? Walang taong nagsisindi ng ilaw, at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga turo ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Tandaan niyo ito, kahit maglaho ang langit at lupa, ang kaliit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang sumuway sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tumutupad ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyo ng mga tao ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa altar, at maalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng altar at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi dadalhin kanya sa hukom, at ibibigay ka nito sa tanod, at ikukulong ka naman sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo ng dapat mong bayaran. Narinig ninyo na iniutos noong una, huwag kang mangangalunya.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng yon sa kanyang puso. Kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng katibayan ng diborsyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong iniutos noong una, huwag kang susumpa na walang balak na tuparin ang iyong pangako. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sasabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Huwag mo ring sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na, oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ni naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo, at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, mahalin mo ang iyong kaibigan, at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat, lalo na po sa mga kapatid po natin sa whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Po ay nagpapasalamat na inyo pong naimbitahan ang inyong lingkod, Pastor Dinar Gonzales, dito po sa Laguna, kung saan po ang iglesia po ay sa dako po ng San Pablo, Church of Christ at Palakpakin, At bahagi po ng isang ministeryo ay panalangin. At yun po ang isa sa bahagi na palagi po natin binibigyan ng pansin na ang panalangin po ay buhay. Tunay nga po na nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Chi ng Cebu City na kung saan ay siya po yung admin natin dito sa Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Gayon din kay Ma'am Leonora Dato, maraming salamat po. At kay Bishop Lito Tagonon, maraming salamat po, Bishop. Pagpalain po kayo ng Lord, At sa lahat po ng mga kapatid po natin, mga kaibigan, mga kasama sa paglilingkod po sa panalangin. Ang inyong lingkod po ay patuloy po na masaya na naimbitahan po nyo rito at naging bahagi po sa gawain ng panalangin. At patuloy po nawa na tayo magkasama-sama na patuloy pong ipanalangin ang kalagayan po natin, lalo na po sa laban po sa COVID-19. At sa lahat mo ng parte ng mundo, mula Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang ibang bansa, lalo na po saan man tayong parte ng mundo, sama-sama po tayo patuloy sa Panginoon, mga kapatid. At ngayon po ay
nais ko pong i-share po sa inyo bago tayo manalangin at bago tayo dumako sa ating prayer, no, na ating pong mga prayer list ngayon po. Nais kong i-share po sa inyo yung Word of God, prayer and thanksgiving. Ano po, napakahalaga po ng panalangin ng may pasasalamat. Ano ho? At ito po yung napakahalagang bagay na sinabi ni Apostol Pablo dito po sa Filipos chapter 4 verse 6, no. Sabi doon, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat at ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pinagpala po ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, mga kasama sa paglilingkod dito po sa Prayer Brigade, napakalaga po ng layunin, lalo na po sa bahagi po ng panalangin. Hindi po lingid sa atin ang ating pong mga nararanasan sa ating bansa at sa sitwasyon po natin ay hindi po natin mawaglit na tayo po ay malungkot dahil sa mga nangyayari sa ating pong kalagayan. Subalit, higit po sa lahat ay patuloy po tayong nagsusumamo at nagtitiwala sa Diyos na wag po tayong unang mabalisa o do not worry. No, wag po tayong mabalisa sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Marami man po sa atin ang kinakaharap po natin mga sitwasyon, lalo na kung tayo may karamdaman, meron pa tayong mga binabaka, ano man ang mga bagay sa buhay po natin, wag tayong mabalisa. Ang sabi nga sa Matthew, do not worry for everything. No, hayaan natin ang worry ang siyang mag-worry sa kanyang sarili. Ano ho? Kaya sa bawat isa po sa atin ay binibigyan pansin ni Apostol Pablo ang kahalagahan po ng pagtitiwala. Lalo na po sa mga panahon na tayo ay dumaranas ng iba't ibang sitwasyon o pagsubok o anumang mga bagay sa buhay na ating pong kinakaharap sa buhay. Sabi nga ho ay wag po tayong mabalisa, bagkus una gawin po natin ay manalangin. Manalangin po tayo na patuloy. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17, prayer continually. O manalangin po tayo ng walang patid. Ano ho, mga kapatid, mga kasama. Ano ho, na kung saan ang panalangin po ay ito ang ating communication with God. Komunikasyon po natin sa Lord to. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Kaya nga ho mga kapatid, ilang beses po ba tayong manalangin? Ilang beses po ba tayo nakikipag-usap sa Diyos? Kaya minsan ho, nagwo-worry tayo kasi nakakalimutan nating manalangin. Napapabayaan po nating manalangin tayo sa Diyos. Na alam natin ito ang pinakamahalaking bagay sa buhay po ng isang mananampalataya, ang manalangin sa Diyos. Patuloy natin kausapin ng Diyos every time sa buhay po natin. Na anuman po ang pinagdadaanan po natin sa buhay, anuman ang mga suliranin o problema natin sa buhay, wala po tayong sabi nga natin, pangamba o kabalisahan dahil na kay Kristo po tayo. Nasa Panginoon po tayo. Kaya una pong gawin po natin, manalangin po tayo sa Panginoon. Ayun lang ho tayo nagiging problema dahil nakakalimot tayo sa panalangin. Nakakalimutan natin na ito yung ating pong lifestyle na. Dapat po ay prayer is a lifestyle. No, lifestyle na po natin ang panalangin. Na sabi nga ng Panginoon sa mga alagad, no siya po ay nando sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, manalangin kayo. Hindi yung natutulog lang kayo. Kaya baka tayo minsan ho kasi kapatid, natutulog tayo eh. Nakakalimutan nating manalangin. Kaya ho minsan, mahina po yung ating spiritual life. Kasi ho, yung ating communication, napapabayaan po natin. Tayo po ngayon, nasa technology po ng mga cellphone, ang bilis natin. Oras-oras, hawak natin yung cellphone. Nakikipag-usap tayo, naglo-load tayo. Pero yung makipag-usap tayo kay Lord, doon po tayo kulang. Kaya ho, mahalagang pagyan natin ang pansin ay prayer life po natin. Yung magkaroon tayo ng devotional time sa Lord. Patuloy tayo doon. No, I remember ko yung professor ko po sa masteral, na sabi niya, Pastor, ilang beses kang manalangin? Ay sabi ko, meron po personal prayer. Pero di naman po kung ano. No? So sabi niya, dapat ang panalangin ay palagi sa buhay. Dapat yan ay buhay mo na. Pag ikaw isang lingkod ng Diyos, buhay mo na ang panalangin. So, yun po yung nagtumatak sa aking isipan na, talaga ang buhay ay prayer. Ano ho, panalangin po'y palagi. Kaya po may gawain po palagi, everyday prayer time. Ano ho, sa inyo pong lingkod, meron pong laging live streaming ng panalangin. Kaya po, nagpapasalamat ko sa Panginoon at nakilala ko si Sister Leonora Dato sa pamagitan din ng gawain ng panalangin. Ano ho, at nag-comment po siya at ito ho, na naimbitahan po dito sa inyo pong group na Whole World Friendship Brigade laban sa COVID-19. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon eh.
It's a privilege po na makapag-share po sa bawat isa po sa atin how important our prayer in our life. No, how important yung communication po natin kay Lord, no? Kaya mga kapatid po, wag po tayong mabalisa. Number 1 po natin gawin manalangin, pangalawa pagsamo, no? Pagsamo sa Panginoon. Ilagay po natin ang lahat, no, sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Nothing is impossible with God, mga kapatid. Lahat ng bagay kapag hiniling natin sa Diyos, inasinama natin sa panalangin, ililapit natin sa Diyos, isinamo natin sa Panginoon, ipagkakalob ito ng Diyos. Tandaan po natin, yung katugunan palagi ng Panginoon ay 3 lamang. Yes, no, and wait. No, kapag hindi po tayo pag may mga bagay sa atin, hindi pa dinidig ng Panginoon, wag kagad tayo magagalit. Baka yung iba sa atin, hindi naman ako dinidinig ng Panginoon nagpe-pray naman ako sa Kanya. Baka mayroong problema sa iyo. Baka may problema sa atin. Sa attitude natin, mga bagay sa buhay po natin. Minsan doon po tayo nagkaka-problem, mga kapatid. Minsan tinitignan natin, baka hindi ito time para sa atin. Kung hindi pa pinagkakalob ng Diyos, baka mayroong other time na para dapating sa atin. Imperfect time. Huwag po tayo nagmamadali. Tandaan po natin. No, lagi nating tandaan na lahat ng bagay is in time, no? In God's time. Ipagkakalob ito ng Lord sa atin. Ano pa ang sabi doon ni Apostol Pablo? Gawin po natin na kapag tayo, lagi tayong mapagpasalamat. Ayan po. Nakakalimutan natin laging mapagpasalamat no? Every time sa buhay po natin, nakakalimutan natin magpasalamat. Nagpapasalamat lang tayo po yung mga bagay sa buhay po natin. May mga bagay na dumarating sa ating blessing, nagpapasalamat tayo. Pero yung mga dumarating sa ating pagsubok, hindi natin pinagpapasalamat. Pero alam nating lahat, anuman yung dumarating sa atin, dapat lagi tayong mapagpasalamat sa Panginoon. Ano mo sabi ni Pablo? Always give thanks to God. Lagi tayong dapat maging mapagpasalamat sa Diyos. At yun ang napakaganda, mga kapatid Always give thanks to God. Ano sabi niya sa 1 Thessalonians? Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga blessing na binibigay ng Panginoon. So, every time sa buhay po natin, God is good. Amen? Lahat ng bagay sa buhay natin, mabuti ang Diyos. Ibinibigay niya lahat sa atin. Ang lahat ng bagay sa buhay po natin ay pawang mabuti at lahat ng ito ay lagi tayong magpasalamat sa Kanya. I remember, sa buhay po natin na may mga bagay po sa buhay natin na minsan nawawaglit natin magpasalamat. No? Minsan na kumain ako sa isang fast food chain, meron pong isang pamilya kumakain, sabi ng bata Daddy, hindi pa tayo nagpe-pray, hindi pa tayo nagpapasalamat kay Lord. No, ito nagulat yung yung mga taong nandoon sa paligid kasi hindi sila nagpasalamat sa mga blessing na kakainin nila. Yung bata, siya pa yung nakaalala o magpasalamat sa Lord sa blessing na katatanggapin nila. Nakakatuwa yung batang yun, 6 years old. No, nagulat nga ako doon, nakita ko yung bata Kasi yung mga batang naandun, ay parang kind sila, pero yung bata na yun, kasi 2 lang anak ng pamilya, 4 sila, na-umorder na yung tayo, kain na tayo, sabi ng anak Daddy, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. So, tunay po mga kapatid, minsan, hindi lang tayo sa mga bagay, sa blessing, sa material, nagpapasalamat. Everything that happen in our life, always give thanks to God. Lagi tayong maging mapagpasalamat sa Lord. Sabi nga ang lahat ng bagay na nangyari sa atin, sa buhay po natin, may magandang layunin ng Diyos. Sabi nga, all the things that happen in our life, always, tandaan po natin, God is a reason. No, may magandang dahilan ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sabi doon, lagi tayong mapagpasalamat at ipaalam po natin sa Diyos ang ating kahilingan. Kaya maganda, sabi doon ni Apostol Pablo, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ito yung magandang bagay mga kapatid. Kaya tayo na ito sa gawain po ng panalangin, ipaalam po natin sa Diyos. Iparating natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Iparating natin sa Diyos ang ating mga hinihiling. Ipagkakalob ng Diyos ang ating mga kahilingan. Sabi nga, hindi mo pang hinihingi, ibinibigay na ng Diyos sa atin. At ang anuman ang hingin mo sa akin, tinanggap mo na ito. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, mga kasama sa Prayer Brigade, nawa po sa ating lahat ay maging buhay po natin ay patuloy po tayong laging manalangin. At patuloy tayong maging mapagpasalamat. At patuloy tayo sa pagsamo sa salita ng Diyos. Ay patuloy po maging sentro sa ating buhay.
at patuloy nawang maging kalasag po ng ating buhay pananampalataya. Ang patuloy po tayong laging lumapit sa Diyos at ilapit natin ang lahat ng ating kahilingan sa Panginoon at lahat ng ito ay ipagkakalob sa atin ng Diyos. Sabi nga ho, ang Diyos po ay mayaman sa lahat. Mayaman po ang Diyos. Hindi ho kailanman tayo pababayaan ng Diyos. Remember the Word of God. Ang sabi po doon sa Hebrews chapter 13, verse 5, never leave you, no forsake you. No? Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Tandaan po natin mga kasama po sa gawain po ng panalangin. Sa bawat isa po sa atin, patuloy po natin palakasin ang ating buhay panalangin. Patuloy po natin na maging buhay na lagi tayong maging mapagpasalamat sa Diyos. Every time sa buhay po natin, God is good. Every time sa buhay po natin na may mga bagay na nangyari, God is good. Always put God first in our life. Unahin natin palagi ang Diyos. Patuloy natin palakasin ang ating pong relasyon sa Diyos. Lalo na sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Pangunahan po natin palagi ang ating pamilya. Pangunahan natin ang bawat isa sa atin na tayo palaging maging ehemplo ng isang mabuting Kristiyano at isang mabuting kapwa-tao. Lalo na sa mga ating mga hindi pa mananampalataya, i-share natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ho, ang mission po ng Panginoon, sa nais kong i-share po sa atin, yung mission ng Panginoon isa lang, doon sa Luke 19:10, to seek and to save the lost. Kaya nga ho mga kapatid, mga kasama, patuloy po nating abutin ang lahat sa Panginoon. Na ang bawat isa, na lahat na naliligaw, ang lahat ay matatagpuan kung ikaw at ako gagamitin ng Panginoon upang maabot po ang lahat kay Kristo. Kaya sa bawat isa po sa atin ngayong gabing ito, lubos po ang kagalakan. Ang sabi po ni Pablo do sa Filipos chapter 4, verse 4, rejoice as said rejoice. Bakit sinabi niya Apostol Pablo yun? Kasi alam niya Apostol Pablo na dadanasin ng mga Kristiyano ang mga gantong paghihirap, mga gantong mga kabalsa sa buhay. Pero sabi niya dito, encouragement, rejoice, I said rejoice. Patuloy lang tayong magalak sa Panginoon. Sa kabila ng ating pinagdadaanan, napakabuti ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan at patuloy po siyang laging naandyan para sa atin. Tunay po ang Diyos ay siyang ating pong laging kasama, kakampi, at lagi po nating kaagapay sa lahat ng oras ng ating buhay. Maraming salamat po sa bawat sa po sa atin. Nawa po, pagpalain po tayo ng Panginoon, ingatan po tayong lahat, at patuloy po tayong malakas at malusog ang ating pisikal, at patuloy po tayong masayang naglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po kay Ma'am Chi. No? Maraming salamat po sa inyo, at gayon din po kay Bishop Lito Tagonon. Maraming salamat po sa lahat po kay Ma'am Leonora Dato. Maraming salamat po. Always rejoice in the Lord, mga kapatid, at patuloy tayo maging mapagpasalamat sa Panginoon. Okay? So, ngayong gabing ito, ang ating pong mga panalangin ay patuloy po, no? Nating sasama sa panalangin ang ating mga kapatid na patuloy pong kagalingan sa ating mga kapatid na patuloy na ilalapit natin sa Panginoon. Gayon din po, kaligtasan ng bawat isa, at baka meron pa po sa ating mga prayer requests, no? Please comment lang po kayo at isasama po natin sa panalangin ngayong pong gabing ito. At patuloy po natin isasama palagi sa panalangin everyday. Meron po tayong gawain everyday, sasama po natin sa panalangin ang bawat isa. Asahan po ninyo, ang inyong lingkod ay patuloy po na maging kasama po ninyo sa gawain po ng panalangin. Kaisa po ninyo na patuloy po na tayong sama-sama ipanalangin po natin laban po sa COVID-19. Lalo na po sa mga kapatid po natin, maabot po lahat sa Panginoon. Okay? So, ngayon pong gabi, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa Panginoon. Ating pong ipanalangin si Ma'am Grace Tagonon, ang patuloy pong kagalingan at magandang result sa kanyang contest na pagdadaanan. Gayon din kay Ma'am Mirna Sanchez Rapanan, ang patuloy pong kagalingan sa kanyang speech therapy, no, na ito po ay nasa US. Gayon din po kay Doc Karina Roman, total healing po, no, patuloy natin isama sa prayer. Kay Ma'am Jane Macau, totally yung prayer po natin maayos po, maging successful po yung heart surgery niya. Kay Samantha, patuloy pong kagalingan sa kanyang karamdaman.
kay Ma'am San Agustin, patuloy pong prayer po, patuloy pong pagtatagumpay at ipagkaloob sa kanya ang kanya pong lupa. At gayon din po sa bawat isa, baka meron pa po tayong prayer request. Andyan po Sister Loida Cabral Antonio, complete healing daw po kay Elizabeth Abay na nagkaroon ng sakit. Thank you po. Sama natin sa prayer po yon si Elizabeth Abay. Ano po? Na patuloy po natin ipag-pray ngayon pong gabing ito. Ano po? Kagalingan po ito. Okay, meron po bang mga prayer requests, mga kasama sa ating pong prayer brigade? Dito po, please comment lang po kayo at sasama po natin sa prayer. Ano po? Yun din, kay Ma'am Chi, ang prayer request daw po ay si Marieta Mayet for total healing. Ano po? And blessing po sa pamilya. So, pag-pray po natin si Ma'am Marieta Mayet. Ano po? Makalimutan ko ang pangalan. Yan. Yan. Pag-pray po natin, total healing po ito. Okay, may prayer request pa po ba mga kapatid? So, patuloy din po. Salamat po, Bishop Lito Tagonon. Thank you very much po. May God bless you. And sa inyo din po, patuloy po kayong ingatan palagi ng Panginoon. Okay? So, ganun din po. Meron pa po ba tayo mga prayer request bago tayo dumako sa sama-samang panalangin ang bawat isa po sa atin? Thank you po sa lahat po na makasama sa Prayer Brigade. No? Thank you po sa inyong lahat sa pribilehiyo na pinagkaloob po ninyo na ako po ay maisama po ninyo at maimbitahan nyo po rito sa gawain po ng panalangin. Maraming salamat po. To God be the glory. Ano po? Tayo pong lahat ay manalangin mga kapatid, mga kasama sa gawain pong ito, sa ating panalangin. Patuloy po nating idulog sa Diyos ang lahat ng ito. Magtiwala po tayo, ipagkakalob ng Diyos at katugunan po sa panalangin po ng bawat sa po sa atin. Okay? So tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na narinig po namin sa kahalagahan po ng panalangin at pasasalamat. Patuloy po nawa na ang bawat isa nakasama po dito sa Prayer Brigade, sa lahat po ng dako, sa lahat man na aabot po ng tinig ng live streaming ng gawain po ng panalangin. Nawa po, patuloy po kaming sama-samang manalangin, dumulog sa iyo at patuloy kaming magtiwala at magtapat sa iyo na ipagkakaloob mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat sa puso amin. Sa oras po ito, Panginoon, ay meron po kaming mga panalangin kahilingan na ilalapit po namin sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Kaya din, Panginoon, ay patuloy pong katugunan sa panalangin po ng bawat isa. Sa oras pang ito, inilalapit ko, Panginoon, ang patuloy pong kagalingan kay Ma'am Grace Tagonon at maayos pong result sa kanyang test na pagdadaanan. Gayun din po kay Ma'am Mirna Sanchez Rapanan sa patuloy pong tuloy-tuloy na speech therapy na kanya pinagdadaanan ay maging maayos po at maging kagalingan po ang patuloy na ipagkakaloob mo sa kanya dahil ikaw ang dakilang manggagamot ng aming buhay. Kaya din po kay Doc Karina Roman, total healing po sa kanya at patuloy, Panginoon, mag-intervene ka, kayo Panginoon ang makapangyarihan Diyos, yung provision of healing ipagkakaloob mo kay Doc Karina Roman. Kaya din po kay Sir Jane Macau, patuloy pong kagalingan ang ipagkakaloob mo sa at patuloy pong maging successful yung heart surgery po niya. At kayo po, Panginoon, ang mga doctors na pipili sa magiging maayos po at magsasurgery, Panginoon, kay Sister Jane Macau. Gayun din po kay Sister Samantha, patuloy pong kagalingan sa kanya pong karamdaman. Patuloy po namin idinudulog sa iyo ang kagalingan po ni Sister Samantha. Kaya din po kay Sister kay Ma'am San Agustin. Nawa, Panginoon, ipagkaloob mo na siya po ay yung kanya pong pinaglalaban, ipagkaloob mo sa kanya at makamtan niya po niya yung kanyang lupa na kanya po, Panginoon. Ikaw ang tumulong sa kanya, gamitin mo, Panginoon, at maging maayos po at maging maayos po ang lahat upang matransfer po ang kanya pong lupa at mapasa kanya na po. Kaya din po kay Sister Elizabeth Abay, patuloy pong kagalingan ang ipagkakaloob mo, Panginoon, sa buhay po ni Sister Elizabeth Abay sa kagalingan po sa kanyang sakit na trangkaso. Ikaw ang Lord na nakakaalam po ng lahat at ng kanyang kalagayan at pagpapala ang pagkakaloob mo sa kanyang pamilya. Kaya din kay Sister Marieta Mayet, patuloy po ng kagalingan at pagpapala ang ipagkakaloob mo sa buong pamilya. Kaya din, Panginoon, patuloy kong inilalapit ang Whole World Friendship Brigade na patuloy, Panginoon, ang magandang layunin ng gawain ng panalangin. Nawa po'y patuloy mong pangunahan
ang admin, si Ma'am Chi. Gayon din po sa lahat po ng mga kasama rito, kay Bishop Lito. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Pangunahan mo, Panginoon, at ingatan mo ang bawat sa po sa amin at sa lahat po na nakikinig at lahat po na mga kasama. Nawa po'y pagpalain mo ang buhay at patuloy kami, Panginoon, na gamitin mo, i-empower mo ang buhay po ng bawat isa at patuloy na maibahagi po ito sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Ito may limo hayag, kayo po nakakatalos ng buhay at nakakaalam ng lahat. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Ma'am Chi, sa ating pong admin dito po sa Whole World Friendship Brigade laban sa COVID-19. Maraming salamat po sa inyong pong pag-ibenta. Gayon din kay Ma'am Leonora Dato, maraming salamat po. At gayon kay Bishop Lito Tagonon, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga miyembro kasama po rito sa group na ito, maraming salamat po sa inyo. Nawa po, patuloy po na kaisa po ninyo ay inyong lingkod na patuloy pong manalangin para po sa ating pong laban sa COVID-19. At nawa po, hindi po kayo magsawa na patuloy po ninyo na ako ay maimbitahan ninyo, maisama nyo pa rin po at makapagbahagi pa rin po dito po sa ating pong group. Salamat po sa bawat sa po sa atin. Nawa po, patuloy po tayong ingatan. Mahalin po natin ang Diyos, mahalin po natin ang kapwa, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy pong sumating lahat. Mabuhay po tayo kay Kristo. To God be the glory. Stay safe. Number 1 po si Jesus. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. To God be the glory. God bless you more. Take care always.